Dominant Protector. Credit to the author. 7,021-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Isa iyan sa mga piling tao ng Central, at may kaugnayan siya sa insidente sa Masayang Lambak. At saka, tungkol kay Melissa, narinig ko kay Dexter na ang base ng Central ay nasa madilim na kabundukan ng gabi, at ang mga taong palihim na tumutulong sa Central ay sina Ramil at ang iba pa. Ngayong patay na ang mga taong nakakaalam nito sa pamilya Larkins, hindi na magiging madali ang paghahanap sa base ng Central. Bumantong hininga si Terence. Kung may sapat lang siyang oras, hindi sana siya gaanong nag-aalala, pero ang pinakakulang niya ngayon ay ang oras. Hindi ko na kayang dahan-dahanin pa. Kailangan niyang ayusin ito sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, natatakot ako na ang rate ng tagumpay ng paggamit ng lalaking nakasuot ng kulay abong sombrerong kawayan bilang target ay halos wala. Bukod sa kanya, mayroon pa bang ibang mga palatandaan? Kumunat ang noo ni Yuntian, medyo nakakaramdam ng kawalan ng magawa. Wala siyang problema sa pakikipaglaban sa lalaking may kulay abong sombrerong kawayan, ngunit medyo mahirap humanap ng paraan para makawala sa sitwasyong ito. Iba pang mga pahiwatig. May isa pa nga. Sa kolehiyo ng Feiyang, may isang estudyante na nagngangalang Paeng. Hinala ko ay konektado siya sa Central. Gayunpaman, ang taong ito ay napakaingat at tuso. Hindi madaling mahuli. Pinag-isipan ito ni Terence at napagdesisyonan na si Paeng lang ang tanging clue na maiisip niya, pero hindi siya pwedeng basta-basta bumalik sa paaralan ng Feiyang. Hindi lang sayang ang oras kung babalik-balikan, hindi rin niya alam kung gaano katagal ang kakailanganin para mahabol ang bakas ni Paeng. Nakikita ko. Paano kung ganito, iwan mo na sa akin ang pagbabantay sa Paeng na yan. Marami akong eksperto sa ilalim ko, kaya tiyak na hindi ko hahayaang may makitang kakaiba si Paeng. Bulong ni Terence sa sarili. Pakiramdam niya ay hindi naman masama ang mungkahi ni Yuntian. Mas makakabuti kung magpadala siya ng isang tao para bantayan si Paeng. Kahit na inayos ni Terence ang pagpunta roon ng maliit na spirit beast, hindi niya alam kung gaano kahalaga ang maliit na spirit beast kung wala siya. Hindi ito kasing determinado at kasing aktibo ng mga profesional. Kung ganoon, ikaw na ang bahala, kapatid na Holmes. Tumango si Terence bilang pasasalamat, ngunit ang pagsaway ni Yuntian ay nagpalimutan sa kanya tungkol sa mga formalidad. Naghiwalay sila pagkarating sa lugar, at sa wakas ay nasuri na ni Terence ang kalagayan ng kanyang Yuan spirit. Dati, ginamit niya ang soul-quenching pill para labanan ang kahinaan ng kanyang primordial spirit body, at katanggap-tanggap pa rin ang epekto nito. Gayunpaman, habang labis niyang ginagamit ang soul-quenching pill, ang epektong ito ay lumiliit ng lumiliit. Ngayon, halos wala na itong bisa. Kaya kinailangan ni Terence na humanap ng ibang paraan para mapanatili ang katatagan ng kanyang Yuan spirit. Sa wakas ay gagamitin ko na rin ang likidong nagpapatibay ng kaluluwa ng Black Sea. Nasa parehong sitwasyon ako ngayon ni Bawang. Natawa si Terence sa sarili at sinabi sa multo sa Jade Space, Senior Ghost, gaano katagal sa tingin mo ang natitirang Black Sea Soul Condensing Liquid para magamit ko? Ang likidong pampalapot ng kaluluwa ng Black Sea na nakuha niya noong una ay isang maliit na bola lamang, na hinati sa 10 maliliit na bote ng jade. Gumamit siya ng ilan sa gitna, at kalaunan, ginamit niya ito para sa alchemy. Ang ganitong uri ng kayamanan ay lubhang kapaki-pakinabang kapwa sa multo at kay Terence, kaya 6 na bote na lamang ang natitira. Nakaya pa rin ng Spirit Enhancing Pill at Spirit Accumulation Pill ang sitwasyon dati, kaya hindi ginamit ni Terence ang Black Sea Soul Solidifying Liquid. Ngayong nakabuo na ng resistensya ang kanyang Essence Spirit Body sa Spirit Enhancing Pill at Spirit Accumulation Pill, ang Black Sea Soul Solidifying Liquid ang kanyang susunod na gagawin. Iba ka kay Bawang. Nawala ng pisikal na katawan ang lalaking iyon, pero hindi niya pilit na pinataas ang kanyang antas at lakas, kaya paminsan-minsan, ang paggamit ng isang patak ay maaaring makatulong upang maiwasan ang pagkasira ng kanyang primordial spirit. Sapat na ang kaunting dagdag para sa cultivation. Walang magawang umiling ang demonyong nilalang. Nasa napakasamang kalagayan mo kaya maaaring hindi gaanong epektibo ang isa o dalawang patak. Ang magandang balita lang ay tatagal ito ng matagal kapag ginamit mo ito sa simula, basta't hindi mo mauubos ang iyong kaluluwa.
Kung magpapatuloy si Terence sa pakikipaglaban sa China sumisira sa langit at sumisira sa dagat ng ganito, kahit ang likidong nagpapatatag ng kaluluwa sa Black Sea ay hindi mapipigilan ang pagguho ng kanyang essence spirit, lalo na ang ilang maliliit na bote. Ayoko rin namang gawin. Pero minsan, nasa pagsisikap lang naman. Hindi ibig sabihin na hindi ko kaya dahil lang sa ayaw ko. Ngumiti ng mapait si Terence at kumuha ng isang maliit na bote ng jade. May mga 10 patak ng likidong pampalusog ng kaluluwa ng Black Sea sa loob. Inihilig niya ang kanyang ulo at nagsali ng 3 patak sa kanyang bibig. Ang kanyang buong espiritu ng Yuan ay nakaramdam ng presko at ang kakulangan sa ginhawa mula kanina ay nawala. Tulad ng inaasahan sa likidong nagpapatibay ng kaluluwa ng Black Sea. Talagang mahiwaga ito. Sayang at kulang pa rin. Maganda sana kung marami pa, puri ni Terence habang hawak ang bote. Dapat ay makontento ka na. Kahit isang patak ng likidong nagpapalapot ng kaluluwa mula sa Black Sea ay napakahalaga. Sino ba naman sa mundo ang makakasayang nito gaya mo? Nakatitig ang sumpa kay Terence, kung hindi mo sapilitang pinalakas ang lakas ng iyong sinaunang espiritu, ang likidong ito na nagpapatatag ng kaluluwa mula sa Black Sea ay sapat na para sa iyo, na nawala ng iyong pisikal na katawan, at para magamit ko sa loob ng libu-libo o kahit 10,000 taon. Sa sobrang haba ng kasaysayan, ano pa ang hindi malulutas? Muling isinumpa ni Terence ang sarili, kung hindi siya angat ng level, malamang ay namatay na ang lahat ng tao sa paligid niya sa loob ng ilang libong taon, at mas gugustuhin pa niya mamatay kaysa mabuhay. Sa tingin ko ay hahanapin ako ni Dexter sa lalong madaling panahon. Senior Ghost, maaari ka nang magpatuloy sa iyong trabaho. Aalis muna ako. Nakahanap si Terence ng dahilan para umalis sa lugar ni Jade, iniiwasan ang usapan. Ginamit niya lang ang lalaki bilang kalasag pero nagsimula na talaga siyang magtaka kung kailan darating ang lalaki. D1? D1? Nasaan ka? Tumangala si Terence sa langit at bumulong sa sarili. Bigla na lang ba siyang lilito mula sa kung saan? Tapos, nakakatawa para sa kanya. Bakit niya naman inakala na si Dexter? Kahit ang pagtawag ng kaluluwa ay hindi naman ganoon kabilis, di ba? Gayunpaman, bago pa niya matapos ang kanyang iniisip, sumulpat na sa harap niya si Dexter. Batang bayani Linford, namimiss mo na ba ako? Mabuti na lang at dumating ka sa oras. Sana hindi mo pinaghintay ng matagal ang batang bayani Linford. Suot pa rin ni Dexter ang kanyang natatanging ngiti habang yumuyuko kay Terence. Binabati kita Linford Xiaoxia sa muling pagpapakita ng iyong kapangyarihan at paglipol sa pamilyang Larkins, ang Panginoon ng madilim na rehiyon ng kabundukan sa gabi. Hey! Dexter, hindi masyadong tumpak ang impormasyon mo. Kailan ko nalipol ang pamilya Larkins? Buhay pa at maayos ang mga Larkins. Bahagyang kumaibot ang bibig ni Terence, iniisip na mas epektibo pa ito kaysa sa pagtawag sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos nilang umalis sa opisina ng gobernador at mag-focus sa alchemy, maaaring mas gumaling pa sila. Masyado kang mapagpakumbaba, Linford Xiaoxia. Ang dalawang eksperto sa pagwasak ng langit ng pamilyang Larkins ang mga haligi ng pamilya. Kung matatapos sila, matatapos din ang pamilyang Larkins. Kahit na tila naroon pa rin ang pangunahing grupo, hindi magtatagal at bababa na ito. Puno ng kumpiyansa ang mukha ni Dexter, parang nakikita na niya ang malagim na katapusan ng pamilyang Larkins. Sa katunayan, sa malapit na hinaharap, ang pamilyang Larkins ay talagang magugunaw dahil sa panloob na alitan sa kapangyarihan. Kalimutan mo na yan, buhay man o hindi ang Larkins clan, wala akong kinalaman doon. Ayokong pakialaman yan. Bilasan mo, sabihin mo sa akin ang tungkol sa balita mo. Kumaway si Terence, tinapos ang usapan. Dapat ay nagdala ka ng balitang nakakatuwa sa akin ngayon, di ba? 7,022. Sige, tapusin na natin ang maikling usapan. Pumunta na tayo sa pangunahing paksa. Nagkibit-balikat si Deng Yi, nakangiti pa rin. Ang lilang ambon na makasalaan ng lotes ay nasa Azure Sky Valley. Batang bayaning si Linford, alam mo ba ito? Tumango si Terence, sabay tingin kay Deng Yi nang, walang kwenta ang sinasabi mo. Hindi ito pinansin ni Dexter at nagpatuloy, ang daan patungo sa liblib na lambak ng Azure Sky ay nasa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Alam din ito ng batang bayaning si Linford, hindi ba? Kalokohan. Inimbestigahan mo ako ng husto.
Siyempre, alam mo na nakapunta na ako sa maliit na Jiangho noong unang panahon. Alam mo rin ang impormasyong nakuha ko roon. Hindi natiis ni Terence ang pagpapasikat ni Dexter. Alam na ng couple na ito ang lahat, at kinailangan pa niya magtanong ulit para ay pakitang alam na niya ang lahat. Gusto niya talaga itong bugbugin. Ang daanan mula sa maliit na Jiangho patungo sa Azure Sky Valley ay nagbubukas lamang minsan kada 700 taon. Ayaw mo ba akong pumunta sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon, di ba? Sa katunayan, sa kasalukuyang kalagayan ni Terence, hindi naman malaking bagay para sa kanya ang pumunta sa sinaunang mundo ng martial arts. Isa naman siyang essence spirit, kung tutuusin, at hindi rin problema ang pagpasok sa mga wormhole. Ang problema, mahahanap kaya niya ang daanan papunta sa Azure Sky Valley kung pupunta siya sa sinaunang maliit na Jiangho. Kung hindi ito magbubukas, bakit pa siya maghihintay? Taglay niya ang likidong nagtitipon ng kaluluwa mula sa Black Sea, ngunit hindi niya talaga alam kung gaano ito katagal. Sinasabi ng bagay na ang epekto ay lalong hihina habang tumatagal. Siyempre, ayokong pumunta ka sa sinaunang Jiangho. Ito lang ang impormasyong alam mo. Kung iyon lang, paano ko matatanggap ang iyong gantimpala? Tumawa si Dexter at nagpatuloy bago biglang nawala ng malay si Terence. May isa pang daan papunta sa Blue Sky Valley sa Sky Island, pero bago pa lang ito, at hindi ito gaanong matatag. One way lang din ito, kaya huwag mo nang isipin pang bumalik sa dinaanan mo. Dahil one-way passage lang ito, paano mo nalaman na ito ang daanan papunta sa Azure Sky Valley? Tinaas ni Terence ang isang kilay at tumingin sa kanya ng may paghihinala. Maaari bang isa sa inyo ang nagpatunay na? Hindi naman. Haka-haka ko lang na ang pasilyong ito ay patungo sa Azure Sky Valley. May 70% na posibilidad na ito ay isang one-way na pasilyo, kaya hindi ko ito tinangkang galugarin. Sa totoo lang, tanging ang kalangitan lamang ang nakakaalam kung saan patungo ang pasilyong ito. Sagot niya. Hindi nakaramdam si Dexter ng kahit kaunting kahihiyan dahil sa hindi niya pagbibigay ng sapat na impormasyon. Sa halip, sinabi niya ng may pagmamalaki, pero ako lang ang nakakahanap ng landas na ito sa buong Sky Class Island, wala nang ibang makakagawa nito. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, hindi nga sigurado ang lalaki kung iyon nga ba ang daan patungo sa lambak, sino ba ang sinusubukan niyang lokohin. Una, sabihin mo sa akin, saan nanggaling ang 70% na kumpiyansa na yan. Pinigilan ni Terence ang galit sa kanyang dibdib at nagpas siyang makinig sa dahilan ni Dexter. Kung wala kang makatwirang paliwanag, iisipin kong sinusubukan mo akong linlangan at utusan akong mag-scout para sa iyo. Hindi maaari yan. Isa akong tapat na tao na may integridad. Batang bayani Linford, huwag mo sana akong intindihin ng hindi tama. Nagreklamo si Dengyi, pero hindi siya pinaniwalaan ni Terence. Tinatawag mo ang sarili mong matapat na tao. Sa panahong iyon, malamang patay na ang lahat ng tusong tao sa mundo, hindi ba? Tumigil ka na nga dyan at bigyan mo ako ng dahilan. Sige. Sa totoo lang, matalas ang aking espiritual na pandama, lalo na kapag nakatutok ako sa isang bagay. Mas dumarami ang aking sensitibidad sa anumang pahiwatig na may kaugnayan sa bagay na ito. Nang matagpuan ko ang CP, sinabi sa akin ng aking intuition na ito ang CP na hinahanap ko, kahit na hindi ako pumasok para mag-imbestiga. Tumigil sa pagngiti si Dexter at nagsimulang magsalita ng walang katuturan ng may seryosong mukha. Nanginig ang bibig ni Terence. Hindi siya naniwala sa kahit isang salita ni Dexter. Marahil nga ay may kakayahan talaga ang lalaki, pero base sa paraan ng pagsasalita niya, hindi talaga makapagtiwala si Terence sa kanya kahit anong mangyari. Kalimutan na natin yun. Bakit ba siya nag-alala ng ganito? Ito na ang huling pagkakataon niya, at kailangan niya itong sunggaban kahit anong mangyari. Nasaan ang pasilyong nabanggit mo? Nitong mga nakaraang taon lang nabuo ang daanang ito, at medyo nakatago ang lokasyon nito. Maaari kitang dalhin doon, pero mahirap sabihin kung makakapasok ka. Tumigil si Dingwan sa kalokohan at nagpakita ng kanyang palakaibigang ngiti. Siyempre, ang batang bayaning si Linford ay napakatalentado. Walang makakapidyaw sa iyo. Maaari kang direktang makadaan sa daanan. Sige, pwede mo na akong ihatid diretso doon. Hindi pa huli ang lahat para pag-usapan kung pwede ba akong pumasok o hindi mamaya. Hindi talaga inisip ni Terence na hindi siya makakapasok.
Tutal, isa siyang essence spirit, at walang problema sa pagdaan sa tunnel. Hindi ngayon. May mga kailangan pa akong kumpirmahin. Kapag naayos ko na ang lahat, hahanapin ko ang batang bayaning si Linford at dadalhin kita roon. Paano? Umiling si Dengyi, ayaw niyang dalhin agad si Terence. Hindi naman magtatagal. Hindi nito maaantala ang trabaho ni Linford Xiaoxia. Mabuti naman. May mga kailangan pa akong ayusin. Mag-usap tayo kapag handa ka na. Tumanggaw si Terence, hindi niya alam kung makakalabas pa siya ng buhay matapos dumaan sa ganitong mapanganib na tunnel, at kailangan niya ng kaunting oras para maihanda ang kanyang mga pagsasaayos sa libing. Isantibi muna natin ang bagay na ito, sana mabigyan mo ako ng mas konkretong impormasyon tungkol kay Melissa. 2 taon na ang nakalilipas, siya ay dinala ni Domeng at ng lalaking may kulay abong sombrerong kawayan. Nasaan siya ngayon? Mabuti ba ang kalagayan niya? Walang problema, iwan mo na sa akin. Kaya ko ang lahat. Oo, agad na pagsang-ayon ni Dexter. Matapos ipaliwanag ng maikli ang mga detalye ng kasunduan, agad siyang nawala. Medyo nakahinga ng maluwag si Terence, kahit papaano ay makukumpirma na niya ang kalagayan ni Melissa ngayong nandito na si Dexter. Hindi niya alam kung gaano katagal bago sila muling makapagpadala ng balita. Pagkatapos umalis ni Dexter, hindi na natiling walang ginagawa si Terence. Matapos gamitin ang likidong pampalapot ng kaluluwa ng Black Sea, ang kanyang sinaunang espiritu ay nasa maayos na kondisyon. Ito ang pinakamagandang panahon para kumilos. Tahimik na umalis si Terence sa Morning Star Mystic Division School nang hindi nagpapalam kahit kanino. Ginamit niya ang kanyang espiritu para maghanap sa paligid. Dahil ang base ng Central ay nasa madilim na rehiyon ng kabundukan, dapat ay makakahanap siya ng ilang mga palatandaan kung hahalughugan niya ang buong lugar. Maliban na lang kung ang base ng Central ay nakatago sa isang hiwalay na espasyo tulad ng isang lihim na kaharian, palaging may mga pahiwatig na maiiwan. Hindi kalakihan ang madilim na rehiyon ng kabundukan sa gabi, ngunit mabilis si Terence. Kaya niyang maghanap ng buo sa loob lamang ng isang gabi. Pagkatapos ng kalahating gabi, may mga natuklasan nga siya. Nakahanap ng lugar ang espiritual na pandaman ni Terence na hindi niya maarok, kakaiba. Sa isang kisap mata, lumitaw si Terence sa isang kakaibang lugar, ngunit ang tanging nakita niya ay isang normal na pader ng bundok. Pagkatapos ng mabilis na pagsusuri, natiyak ni Terence na may mga bakas na mga porma sayon dito. Sa simula, dapat sana ay may isang hanay ng mga nagtatago na ginamit upang itago ang lugar na ito. Kung maganda ang hanay, hindi maaabot ng banal na sentido ang pader ng bundok na ito at natural na hindi nito matutukoy ang abnormalidad ng hindi pagtagos dito. Gayunpaman, sa kung anong dahilan, natanggal ang porma sayon ng pagiging di makita. Maaari kayang may nagbago. 7,023. Inabot ni Terence ang kanyang kamay para hawakan ang pader, ngunit nalaman niyang nakabaon pala ang kanyang palad sa bato. Hehe. Peking pader ng bundok yan. Isang 3D projection. Naramdaman ni Terence ang malamig na metal na paghawak sa kanyang palad at umiling, mukhang ito ang base ng Central. Matapos mamulong sa sarili, si Terence ay naging kanyang essence spirit at tahimik na pumasok. Sa likod ng tila pader ng bundok ay isang malaki at mabigat na pintuang bakal na may pinakamodernong mga kandado, ngunit hindi na ito kailangang buksan ni Terence, lumulutang papasok ang kanyang espiritu. Sa likod ng gate ay may isang daanang gawa sa bakal, at may mga naka-install na LED light sa pagitan ng mga ito. Mukhang sci-fi talaga ito, at hindi dapat ito lumitaw sa isang lugar tulad ng Sky Class Island. Bukod sa sentro, walang magtatayo ng ganoong gusali. Ipinadala ni Terence ang kanyang spirit sense, ngunit wala siyang nakitang anumang senyales ng buhay. Nadurog ang kanyang puso dahil dito. Siyempre, posible na ang pag-scan ay naharang ng isang divine sense blocking device, kaya mabilis na lumipad si Terence sa bawat tunnel at pumasok sa bawat silid na nakita niya, at pareho lang ang resulta. Sa base na ito, walang kahit isang tao o nabubuhay na nilalang. Ang sumpaman na kulay abong sombrerong kawayan. Parang agad niyang pinangunahan palabas ng base ang mga tauhan niya matapos niyang matuklasan na lumitaw siya sa bulubundukin. Sumuko na lang siya ng ganoon na lang. Wala na siyang pakialam kung ang lugar na ito ay isang mahalagang kuta na matagal nang umiiral. Talagang determinado ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan.
Ang problema ay kapag umalis na ang gitna, mapuputol na naman ang daan papuntang Paradise Valley at Melissa. Kasama pa rin niya sina Dexter at Paing bilang suporta, pero hindi siya matatahimik hanggat hindi niya neresolba ang problema. Sa wakas ay huminto si Terrence sa Central Control Hall ng base. Tila kakaranas lang ng bagyo sa lugar na ito, at maraming nawasak na kagamitan kung saan-saan. Tila nagmamadaling lumikas ang mga tao sa sentro, at ang mga bagay na hindi na maaaring dalhin ay nasira. Wala nang iba pa, pero may isang bagay na ikinababahala ni Terrence. Senior Ghost, lumabas ka at tingnan mo. Isa ba itong teleportation formation? Ang tinutukoy ni Terrence ay isang malaking disk na nakatayo sa gitna ng control hall, mga 5 metro ang diametro. May ilang bakas ng isang pormasayon sa paligid nito, ngunit mukhang sira na ito. Hindi rin sigurado si Terrence, kaya kinailangan niya ang lalaking iyon para gumawa ng pagtatasa. Sumulyap ng ilang beses ang kakilakilabot na bagay at tumango ng may seryosong ekspresyon. Ayon sa paghatol ng matandang ito, isa nga itong pormasayon ng teleportasyon, ngunit hindi ito katulad ng mga alam natin. Ang lupa sa paligid ng metal disc ay nakaukit ng mga komplikadong disenyo ng array. Dahil sa pananaliksik ng molditang ito sa mga teleportation array, madali nitong makikilala ang mga ito. Ang pormasayon ng teleportasyon sa lupa ay bahagi lamang nito. Buo pa rin ito at hindi pa nawasak. Gayunpaman, imposibleng gamitin ang pormasayon ng teleportasyon gamit lamang ito. Sa pamamagitan lamang ng metal disc na ito maaaring ma-activate ang epekto ng teleportasyon. Maingat na sinuri ng espiritu ng demonyong bagay ang mga pattern ng pormasayon na nakaukit sa disk, at hindi nito napigil ang mapabulalas. Hindi ako makapaniwala na magagamit ang mga array technique sa ganitong paraan. Talagang namulat ang mga mata ko ngayon. Senior Ghost, ang disk na ito ay tila produkto ng agham at teknolohiya, hindi isang kagamitan sa pormasayon na ginawa ng isang manghuhuwad. Sigurado ka bang isa itong teleportation formation? Huminga ng malalim si Terrence, hindi pa rin makapaniwala. Maaari kayang nakabuo na ang sentral na pamahalaan ng paraan para palitan ang pormasayon ng teknolohiya. Sa tingin ko hindi pa sila tuluyang napalitan. Tingnan mo ang mga marka ng pormasayon sa paligid. Kung mapapalitan lang nila ang lahat ng marka ng pormasayon, hindi nakakailanganin ang mga markang ito ng pormasayon. Bukod pa rito, mayroon ding mga disenyo ng pormasayon sa mga bilog na plato, kaya naman sila ay konektado bilang iisa. Sandaling tumigil ang nakakatakot na bagay at bumaantong hininga dahil sa emosyon. Gayunpaman, hindi maikikaila na ang mga teknolohikal na pamamaraan ay napalitan na ang maraming iba pang mga pamamaraan sa hanay ng teleportasyon na ito. Ang ratio ng dalawa ay mga 4-6. Teknik sa pagbuo 4, teknolohiya 6. Ang magawa ito ay talagang kamangha-mangha, at naramdaman ni Terrence na dapat itaas pa ang kanyang pagsusuri sa sentral ng ilang antas. Ang banta sa sentro ay palaki ng palaki. Senior Ghost, pwede ba nating gamitin ang pormasyong ito? Maaaring nakaalis na ang mga tao sa gitna sa lugar na ito dahil sa pormasyong ito ng teleportasyon. Hinawakan ni Terrence ang disk, malamig ang metal na ibabaw, at may ilang LCD touchscreen dito, pero hindi ito nagpakita ng anumang senyales ng paggana. Kung magagamit natin ito, maaabutan natin ang mga tao sa gitna. Sayang naman at nasira na ang bagay na ito. Kung gusto ko man itong ibalik sa dati, hindi pa rin sapat para lang magamit ang mga array. Kailangan ko rin ng sapat na teknolohiya. Medyo nang hinayang ang malademonyo. Labis siyang interesado sa mga bagong bagay na may kaugnayan sa mga array, ngunit hindi niya kayang ibalik ang disk na ito ng mag-isa. Bulag siya pagdating sa teknolohiya. Itago mo muna at pag-aralan mo ng dahan-dahan. Hahanapin ko si Jenny mamaya para tingnan. Sabi niya. Sabi ni Terrence habang inililipat ang disk sa Jade Space, makakatulong ito sa kanya na maunawaan ang lakas ng Central. Pagkalagay niya ng disk, biglang dumagundong ang buong base kasabay ng pagsabog. Ganon din ang nangyari sa control center, at mahigit 12 lugar ang sunod-sunod na sumabog. Kung may mga buhay man dito, mahihirapan silang makatakas. Dahil ang base ay itinayo sa gitna ng isang bundok, ang malakas na pagsabog ay naging sanhina ng pagguho ng buong bundok. Sa isang kisap mata, ang buong base ay natabunan ng landslide.
Alam ni Terence na ito ang patibong ng Central para sa kanya. Hindi madaling kunin ang teleportation disk, pero hindi naman sa wala siyang balak na itago ito bilang pain. Naunawaan ng husto ng lalaking nakaabong sombrero si Terence, at alam niya magiging interesado ito sa isang bagay na pinagsasama ang mga pormasayon at teknolohiya, kaya't itinoon niya ang switch sa pagsabog sa disk. Hanggat nahawakan ni Terence ang disk, sisubog ang buong base, at masisira ang disk sa pagsabog. Kahit hindi mamatay si Terence, hindi niya ito makukuha. Sayang at hindi alam ng lalaki na si Terence ang may hawak ng Jade Space. Inilagay na niya ang plato bilang pain bago pa man ang pagsabog, at ang paggamit ng landslide kay Terence ay isang biro. Sa kanyang kalagayang espiritual, ang mga pisikal na pag-ataking tulad nito ang hindi gaanong ikinababahala ni Terence. Kahit na magkawatak-watek ang langit at lupa, hindi siya maaapektuhan hanggat walang pinsala sa kanyang espiritu. Maya-maya, lumabas si Terence mula sa nanginginig pa ring bundok at lumutang sa ere, bumantong hininga sa nawasak na base. Hindi gaanong napinsala si Terence ng pagsabog, ngunit tuluyan nitong natabunan ang base. Kung may natitira pang mga palatandaan, mawawala na ang lahat ng iyon kasabay ng pagsabog. Ang sentro. Talagang walang awa. Umiling si Terence nang walang magawa pagkatapos ng ilang sandali at bumalik sa Morningstar Mystic Division School. Handa na siyang magpaalam sa lahat pagkatapos ng madaling araw at gumawa ng ilang mga pagsasaayos bago umalis. 7,024. Hindi niya alam kung gaano katagal bago siya makabalik. Kung malas siya, maaaring hindi na siya makabalik, o maaaring abutin ng daan-daang taon. Sa madaling salita, walang masama sa pagiging handa sa pag-iisip. Hindi pa nga nagbubukang liwayway nang bumalik si Terence sa Morningstar Mystic Division School, pero nakita niya ang Dean na naghihintay sa labas ng kanyang courtyard, na parang may nangyari. Direktor, anong ginagawa mo? Wala namang masamang kutob si Terence sa Dean, kailangan niya palang tulungan si Darwin na pangalagaan ang madilim na rehiyon ng kabundukan sa hinaharap. Batang bayani Linford, naistorbo ko ba ang pahinga mo? Maghihintay sana ako hanggang madaling araw para bumisita. Ikinuyom ng punong guro ang kanyang mga kamay at yumuko ng may paghingi ng tawad, pasensya na talaga, hindi ko inaasahang maaalerto ko ang batang bayaning si Linford. Ayos lang. Maaari ko bang malaman kung bakit pumunta rito ang Dean ng ganitong oras? Kumaway si Terence, medyo nalilito. Napagdesisyonan niyang bumisita ng madaling araw, kaya bakit siya magtatago sa dilim? Ganito kasi. Gusto kong humingi ng tulong kay Master Linford para mapino ang isang batch ng mga table tasks. Sa totoo lang, gusto ko sana siyang tanungin kanina pero hindi madaling kausapin siya noong mga oras na iyon. Medyo kinakabahan ang Dean habang nagsasalita. Palihim pa niyang sinulyapan si Terence at binago ang kanyang tawag mula sa batang bayaning si Linford patungong Master Linford, alam ko ang tungkol sa kakayahan ni Master Linford sa alchemy. Natatakot ako na ikaw lang ang makakatulong sa akin dito. Kaya pala alchemy ito. Iniisip ko kung anong klaseng alchemy pill ang kailangan ng headmaster. Naiintindihan ni Terence, hindi magkasundo sina House Larkins at ang Dean dati, at malabong gumawa sila ng mga tableta. Wala na sa kontrol ng paaralan si House Larkins, pero patay na ang kanilang alchemist. Si Terence nga ang pinakamagandang taong hinihinga ng gamot ng Dean. Gusto kong hilingin kay Master Linford na pinuhin ang Void Pill. Nabalitaan ko na nagawa ni Pangulong Holmes na makarating sa yugto ng pagsira ng langit dahil hiniling niya kay Master Linford na pinuhin ang Void Pill. Tuwang-tuwa ang Dean, tila hindi siya tinanggihan ni Terence. Ito na ang matagal na niyang hiling, at malapit na itong matupad. Paano siyang hindi masisiyahan? Kapatid na Holmes, dahil yan sa sarili mong malalim na akumulasyon. Ang mga gamot na pampagaling ay parang pagdagdag lang ng mga bulaklak sa isang brocade. Kung gusto ng Dean ng Void Pill, ayos lang, pero ang mga sangkap. Mahinang sabi ni Terence. Huwag kang mag-alala, Master Linford. Naihanda ko na ang mga sangkap. Hindi lang madaling tipunin ang mga sangkap para sa Void Pill. 1.5 serving lang ang meron ako rito. Iniisip ko kung may pagkakataon ba akong matagumpay na mapino ito. Medyo nahiya ang Dean. Kailan pa siya humingi ng tulong sa isang tao para mag-refine ng mga table tasks para sa kanya?
Ito ay dahil wala siyang gaanong kapangyarihan bilang dekano noon. Ang pagkalap ng kalahating set ng mga materyales ay inabot na niya ng maraming taon. Kung ibang alchemist lang iyon, hindi sapat ang ganitong dami ng materyales para sa gantimpala, kaya paano nila mapipino ang mga tableta? Tanging si Terence lang ang may pagkakataong humingi nito, at ang tanging dahilan kung bakit hindi niya ito nabanggit sa piging ay dahil sa 1.5 serving. Nakakahiya kung sasabihin niya ito sa harap ng iba. Lalo na't naroon si Yuntian, nahihiya siyang magtanong. Master Linford, medyo kulang talaga ang mga sangkap para sa void pill. Tungkol naman sa halaga ng pill, nakapaghanda na rin ako ng ilang iba pang regalo. Umaasa ako na tatanggapin ito ni Master Linford. Alam ng Dean na mali siya, kaya magalang niyang iniabot ang isang storage bag na naglalaman ng maraming iba pang spirit herbs, spirit crystals, at iba pang mga bagay. Hindi naman talaga alintana ni Terence, tinanggap niya ito at tumango, walang problema. Kahit medyo kulang ang mga materyales, tiwala pa rin ako na matagumpay ko itong mapapaganda. Dean, bumalik ka na lang at hintayin ang balita ko. Bago ako umalis sa lugar na ito, tiyak na tutulungan kitang pagandahin ang void pill. Maraming salamat, Master Linford. Huwag kang magmadali. Master Linford, magpahinga ka ng mabuti. Hindi pa huli ang lahat para pagalingin ang iyong mga gamot pagkatapos mong gumaling. Tuwang-tuwa ang dekano. Mabilis niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat pagkatapos ay magalang na nagpaalam. Plano sana ni Terence na umalis pagkatapos magbukang liwayway, pero hindi siya pwedeng umalis ng ganoon na lang ngayon. Maaari na rin niyang hintayin ang pagdating ni Darwin at samantalahin ang mga ilang araw na ito upang maibalik ang katatagan ng kanyang sinaunang espiritu at planuhin ang mga kailangan niyang gawin bago umalis. Matapos mag-iwan ng mga salita sa pinto, talagang sinimula ni Terence ang kanyang closed-door training. Gayunpaman, hindi niya pipinuhin ang mga tableta. May hawak pa rin siyang mga void pills, kaya hindi niya talaga kailangang pinuhin ang mga ito. Sa pagkakataong ito, pangunahing ibabalik niya ang kanyang primordial spirit body. Mas makakabuti pa sana kung makakabalik si Dexter sa loob ng ilang araw at may kukwento sa kanya ang tungkol kay Melissa. Nakakalungkot na hindi sumipot si Dexter pagkalipas ng 3 araw. Marahil ay hindi madaling daanan ang tunnel, o hindi ganoon kadaling hanapin ang kinaroroonan ni Melissa, wala pa ring balita tungkol sa kanya nang lumabas si Terence. Master Linford. Wala ka na ba? Ang hirap naman. Ngumiti ang Dean nang makita niya si Terence. 3 araw na itong palaboy sa labas, pinuprotektahan si Terence. Tutal, ang Pildores ng kawalan ng bisa ay may kaugnayan sa kanyang tagumpay, hindi siya maaaring maging masyadong maingat. Gayunpaman, hindi naglakas loob ang Dean na magtanong kung ang Pildores para sa kawalan ng bisa ay matagumpay o hindi, sa takot na masaktan si Terence. Kung mabaygo ang proseso, ang pagtatanong ng ganoong klaseng tanong ay parang pagsampal kay Terence, hindi talaga siya nang ahas na gumawa ng isang bagay na kapanapanabik. Kanina pa naghihintay ang punong guro. Matagumpay na napino ang void pill. Ngumiti si Terence at kumuha ng isang maliit na bote ng jade para sa Dean. Nais ko ang maayos na tagumpay ng Dean patungo sa entablado ng pagbagsak ng langit. Maraming salamat, Guru Linford. Napuno ng pananabik ang mukha ng Dean. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang bote ng jade at binubuksan ang takip nito habang nagpapasalamat dito. Unti-unting sumibaw ang bango ng bagong tableta, at agad na nagpakita ng kasiyahan at komportableng ekspresyon ang Dean. Matapos makita ang tableta sa bote ng jade, bigla siyang napasigaw, special grade void pill. Master Linford, kaya mo talagang i-refine ang special grade pills. Tama, uminom si Terence ng special grade void pills. Wala na siyang ibang pagpipilian. Special grade void pills na lang ang natitira sa kanya. Ang tanging katamtamang kalidad ay ibinigay kay Reger, at ang tanging mataas na kalidad ay ibinigay kay Ding. Ha! Ang pagsasanay ay nagpapabuti. Matapos ko itong pinuhin ng ilang beses, pamilyar na ako rito. Casual na sabi ni Terence, at mabilis na iniba ang usapan. Kailan darating si Darwin? Ayon sa orihinal na plano, hindi na makikita ni Terence si Darwin, ngunit maaaring makita niya ito pagkatapos ng 3 araw. Dumating na sana si Master Darwin. Siguro makikita rin natin siya agad.
Maingat na itinago ng Dean ang bote ng jade, pinipigilan ang kanyang tuwa habang magalang na sumasagot. Gusto na lang niyang bumalik at makalusot sa kaharian ng langit, pero nandito pa rin si Terence, kaya hindi siya basta-basta makakaalis. Dean, kung maaari, matutulungan mo ba akong kumpirmahin kung nasaan si Darwin ngayon? May gagawin pa ako. Kung hindi siya darating ngayon, hindi ko siya hihintayin. Sabi ni Terence pagkatapos mag-isip. Tinapik ng Dean ang dibdib niya at nangakong gagawin niya ito agad. 7,025. Matapos magpaalam sa dekano, hahanapin na sana ni Terence sina Minerva at yung tiyan para sabihin sa kanila ang tungkol sa mga plano nito nang magmadaling bumalik ang dekano. Master Linford, dumating na si Master Darwin sa paaralan natin. Papunta na siya rito. Mula sa malayo, ibinalita ng dekano ang balita kay Terence. Hindi inakala ni Terence na darating si Darwin sa tamang oras. Pagbalik ng dekano, sina Yuntian at Minerva ay lumapit kay Terence. Silang dalawa ang magbabantay sa lugar ng ilang sandali araw-araw. Lumabas lang si Terence kanina kaya hindi niya sila nakita. Nagbatian ng ilan sa kanila at hindi masyadong nagsalita bago dumating si Darwin sa harap ni Terence. Yumuko siya nang may kagalakan nang makita ito. Guro, narinig po ng disipulo na nandito kayo, kaya tumakbo ako palapit ng hindi humihinto. Labis na magalang si Darwin kay Terence, ngunit hindi siya nagpakita ng gaanong respeto sa iba, at casual lamang ang pagbati niya sa kanila. Bilang isang marangal na alchemist, wala silang pakialam sa mga ordinaryong tao, kahit pa ang taong iyon ay ang pangulo ng alayan sa mahiwagang rehiyon ng dagat. Walang nagawa si Terence kundi ipakilala si Yuntian kay Darwin, at muli siyang binati ni Darwin. Kung tungkol naman kay Minerva, medyo pamilyar siya kay Darwin. Noong umaga sa Star Golden Class Practitioner Institute, medyo malapit ang loob nilang dalawa dahil kay Terence. Inalagaan din ni Darwin si Minerva at Melissa, kaya medyo masigla ang pagkikita ng dalawa. Umalis ang Dean na may makahulugang tingin, sina Terence at Darwin na lang ang mag-uusap sa natitirang oras, at hindi magandang ideya na manatili pa siya. Tuloy kayong lahat at mag-usap. Sinenyasan ni Terence ang tatlo na pumasok sa kanyang bakuran at naupo sa sala. Aalis muna ako sandali ngayon. Iiwan ko ang madilim na rehiyon ng kabundukan kay Darwin. Saan pupunta si Shizen? Gusto ng disipulo na sumunod sa tabi ni Shizen para makahingi ako ng tulong sa madaling panahon. Medyo balisa si Darwin. Hindi madaling makita siya, pero kailangan na naman niyang umalis. Hindi ko maginhawa para sa akin na magsama ng mga tao sa lugar na pupuntahan ko, kaya dapat kang manatili sa madilim na rehiyon ng bundok. Mas madali para sa iyo na tulungan ako. Ngumiti si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay, inalaw si Darwin, napakahalaga ng lugar na ito para sa akin, at kakaunti ang mga taong mapagkakatiwalaan ko. Isa ka sa kanila, kaya nga inimbitahan kita rito mula sa lugar ng Yellow Class C. Ganito pala. Kung may problema si Shizen, huwag kang mag-atubiling turuan ako. Tiyak na matutulungan ako ng disipulong ito ni Shizen. Mabilis na ipinahayag ni Darwin ang kanyang katapatan at tumigil na sa pagsasalita tungkol sa pagsunod kay Terence. Ako, bilang inyong Panginoon, ay hindi pa nagkaroon ng pagkakataong turuan kayo ng alchemy ng maayos. Bihira ang pagkakataong ito ngayon, kaya kakausapin ko kayo tungkol sa alchemy. Plano ni Terence na pagbutihin ang mga kasanayan ni Darwin, makabubuti iyon para sa kanya sa hinaharap. Una sa lahat, opisyal na nating pag-usapan ang mana ng sekta. Hindi niya kailanman nabanggit na estudyante siya ni Zhang Liju sa harap ni Darwin, tutal, hindi pa naman sila nagkikita noon, kaya teknikal na hindi sila talaga maestro at disipulo. Nang makita ang clone ni Zhang Liju sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakumpirma na ni Terence ang relasyon ng master-disciple kay Zhang Liju, at maaari na niyang pag-usapan ng hayagan ang pamana ng kanyang sekta. Opo. Nakikinig ang mga disipulo, pakisabi naman ang inyong mga utos. Lumuhad si Darwin at nagbigay ng lubos na paggalang, ang kanyang ekspresyon ay lubos na banal. Bata pa si Terence, pero malaki na ang narating niya sa larangan ng alchemy, hindi na kailangang itanong pa para malaman na hindi simple ang kanyang pinagmulan. Ang aking Panginoon, na siya ring iyong Grandmaster, ay si Pilgod Zhang, na kilala rin bilang Pilgod at Medical Saint. Sa tingin ko ay dapat narinig mo na ang pangalan niya. Binanggit ni Terence na si Liju Darwin ay ang kanyang malaking disipulo, at kailangan niyang ipaalam iyon dito. Mula ngayon, kailangan mong magtuon sa iyong pag-aaral ng alchemy. Hindi mo maaaring ipahiya ang iyong Grandmaster.
Puno ng gulat ang mukha ni Darvan, matagal na niyang nahulaan ang pinagmulan ni Terence, pero hindi niya inaasahan na si Zhang Liju pala ito. Sa paningin ng mga alchemist, isang alamat si Zhang Liju. Grandmaster. Siya talaga ang matandang iyon. Pagkatapos ng pagkabigla, labis na natuwa si Darvan. Ganito na nga, maliban sa banal na alchemist at medical saint, sino pa ba ang makakapagpalaki ng ganito kabatang master? Sapat na para sa iyo ang malaman ang tungkol sa bagay na ito. Huwag mo itong ibunyag. Sabi ni Terence, ayaw pa niyang ibalita ang relasyon niya kay Zhang Liju. Ngayon, ituturo ko muna sa iyo ilan sa mga teknik ng alchemy ng sekta ko. Bukod pa rito, ituturo ko rin sa iyo ang ilang recipe ng gamot. Inumin mo ang mga ito at pag-aralan mong mabuti. Tuwang-tuwa si Darvan, mabilis siyang yumuko at nagpasalamat. Sina Yuntian at Minerva, na nasa tabi, ang naging mga saksi. Formal nang tinanggap ni Terence si Darvan bilang kanyang disipulo, opisyal na siyang naging kanyang unang disipulo sa larangan ng alchemy. Ito ang mga tal ang ginawa ko noong libre ako. Mayroon ding ilang mga recipe ng tableta. Itago mo itong mabuti at tandaan na huwag mong ikalat. Kumuha si Terence ng isang maliit na booklet at iniabot ito kay Darvan. Nakasulat dito ang mga bagay na inihanda niya noong kanyang retreat. Karamihan dito ay mga gamit ni Zhang Liju, ngunit mayroon ding ilang kopya ng mga recipe na magagamit ni Darvan sa ngayon. Salamat po, Panginoon. Hindi ko po talaga ibubunyag ang mga sikreto ng sekta. Itinaas ni Darvan ang dalawang kamay niya sa ibabaw ng kanyang ulo at maingat na kinuha ang libro, sa hinaharap, tiyak na ipagpapatuloy ng disipulong ito ang mga turo ng guro. Sa katunayan, wala talagang pakialam si Terence kung mabunyag man ang laman ng libro, naramdaman lang niya na mas makabubuti kung sasabihin niya ito ng ganoon. Ang pinakasimpleng bagay sa paggawa ng tableta ni Zhang Liju ay ang panatilihin ang kanyang espiritu at katawan sa parehong estado, at pagkatapos ay ang iba pang mga kasanayan. Sa buong Sky Class Island, si Terence lang ang pasok sa pamantayan. Si Ramli ay pinalaki ni Liju simula pa noong bata pa siya, at hindi siya maihahambing kay Terence, isang mabangis na disipulo. Hehe. Mag-aral kang mabuti. Malaki ang inaasahan ko sa iyo. Sa hinaharap, tiyak na magiging isang alchemy grandmaster ka na kapantay ng iyong grandmaster. Ngumiti si Terence habang tinatapik ang balikat ni Darvan. Hindi man lang siya makapaniwala sa sarili niyang mga sinabi. Ilang taon na ba ang nakalipas simula nang lumitaw ang banal na alkemiya na si Dr. Zhang Liju? Hindi ibig sabihin nito na mas magaling siya kaysa sa kanyang Panginoon. Naroon ang talento ni Darvan, tiyak na uunlad siya, ngunit halos imposibleng mapantayan niya si Zhang Liju. Pero kontento na si Darvan, nasa sabik na siyang matupad ang mga inaasahan ni Terence. Kung tungkol naman sa pagiging kapantay ni Zhang Liju, ituturing niya na lang itong isang pangarap at layunin. Pagkatapos ng ilang pag-uusap pa, ipinadala ni Terence si Darvan upang angkinan ang ari-arian ng gobernador na iniwan ni House Larkans. Natural lamang, ang dekano ang magbibigay ng mga taong makikipagtulungan. Nagpatulong din si Yuntian sa ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Dahil naroon sila, hindi na kailangang mag-alala ni Terence tungkol sa panig ni Darvan. Kapatid na Holmes, Minerva, wala nang iba pa sa madilim na rehiyon ng kabundukan. Babalik na ako sa Nakajima. Hinintay ni Terence na umalis si Darvan bago niya binanggit ang tungkol sa pag-alis, wala pang balita tungkol sa kinaroroonan ni Melissa, pero baka may mga bagong palatandaan ako pagbalik ko sa Nakajima. 7,026. Nakuha niya ang tech formation disk mula sa base, at bukod sa mga tao sa sentro, tanging si Jenny lang ang makakaayos nito, kailangan niyang bumalik at hanapin ito. Marahil ay matuntin niya kung saan napunta ang Central pagkatapos niyang ayusin ang technological disk array. Siyempre, mas mabuti sana kung mas maaga siyang pinadalhan ng ding 1 nanogram balita. Bukod sa pag-aayos ng formation disk, kinailangan ding magpaalam ni Terence sa lahat. Kailangan gawin ito ni Nakajima. Kuya Linford, malayo pa ang biyahe pabalik sa Nakajima, at hindi maiiwasan na may mga aksidenteng makakapagpaantala sa biyahe. Bakit hindi mo nalang hayaang samahan ka ng kuya mo? Bago bumalik si Yuntian sa dagat ng Urilupa, medyo malaya siya. Ang pagsama kay Terence ng ilang sandali ay hindi naman malaking bagay. Salamat, Kuya Holmes, pero mas mabuting bumalik na lang ako ng mag-isa. Mas mabilis kung ganoon. Ngumiti si Terence at tumanggi. Hindi makakatulong ng malaki si Yuntian kung susundan niya ito sa gitnang isla.
Iyon ay isang lugar kung saan kahit ang mga tagapagtanggol ng kaharian na sumisira ng dagat ay hindi madaling lilito. Kung may mangyari, kailangan lang ipakita ni Terence ang kanyang lakas sa kaharian ng pagbubukas ng bundok at madali niya itong mapapalitan. Sige, dahil sinabi mo na, Lil Bro Linford, itutuloy ko ang investigasyon ko sa Mystic Division C. Kailangan kong malaman kung nasaan ang mga daga na iyon. Hindi nagpumilit si Yuntian. Humarap siya kay Minerva at nagtanong, Ate, gusto mo bang manatili sa Morning Star Mystic Division? O kaya naman ay matutulungan ka ni Kuya na lumipat sa Peiyang School, iyon ang base camp ni Terence, at mas magiging masigla roon. Kuya, hindi mo na kailangang abalahin pa ang sarili mo. Itutuloy ko na lang ang training ko sa Morning Star Mystic Division School. Una, mas pamilyar ako sa lugar na ito, at pangalawa, hindi ko pa nahahanap si Melissa. Siguro makakahanap siya ng paraan para makaalis ng mag-isa. Mananatili ako at maghihintay sa kanya. Umiling si Minerva. Kung babalik si Terence sa paaralan ng Peiyang, maaaring isaalang-alang niya ang pagsama rito, ngunit dahil gusto nang bumalik ni Terence sa Central Island, hindi na niya kailangang pumasok pa sa paaralan ng Peiyang ngayon. Sa anumang kaso, tapos na ang angka ng Larkins, at ang taong namamahala sa madilim na rehiyon ng kabundukan ay naging isa na sa kanila. Wala nang dapat ipag-alala sa hinaharap. Sige, ikaw na ang magdesisyon. Tumanggaw si Yuntian. Kung masaya si Minerva, ayos lang ang lahat. Nag-usap pa ang tatlo ng ilang sandali, at naiinip na si Terence. Nagpaalam na siya sa dalawa at iniwan ang Morning Star Mystic Division School pabalik sa isla. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay lumipad pabalik sa Middle Island si Terence. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya bumalik sa pagkakataong ito ay upang hanapin si Jenny, ngunit ang islang kinaroroonan niya ay nasa ibang direksyon, at dadaan muna siya sa gitnang isla, kaya nagpasya siyang bumalik muna sa makalangit na Elixir Pavilion. Dati, sina Teresa at Milky ay umalis sa gitnang isla upang magsaka kasama si Teries. Hindi niya alam kung nakabalik na sila. Matagal na panahon na rin mula nang huli niya silang makita, at wala nang balita mula sa kanila simula noon. Nasa isip niya sina at Teresa Milky, at nakarating na si Terence sa gitnang isla. Napatalon siya sa gulat nang makita ang nasa loob. Si Nakajima ba ito? Biglang naramdaman ni Terence na katawa-tawa ito. Bumalik na lang ba siya sa karaniwang mundo? Mahigkalahati ng mga anti-gang gusali ang nawala, at maraming matataas na gusaling gawa sa reinforced concrete ang lumitaw sa mga lansangan ng palengke. Mayroon pa ring ilang mga gusaling hindi pa tapos na nagsisimula ng mabuo. Sa pangkalahatan, mayroon ng prototype ng isang modernong lungsod ang Nakajima. Anong nangyayari? Napanganga si Terence habang bumubulong, hindi ba't masyadong mabilis ang proseso ng urbanisasyon? 5, 6, 7, o 8 taon na akong hindi nakakabalik, di ba? Ngunit matapos makita ang mga kasanayan ng mga manggagawa, naunawaan ni Terence. Ang mga manggagawang ito ay magiging mga bayani sa karaniwang mundo, at sa ganitong uri ng paggawa, magiging mabilis ang pag-usad ng proyekto. Bumantong hininga si Terence at agad na ibinaling ang kanyang espiritu sa makalangit na elixir ng Chamber of Commerce. Sa kasamaang palad, wala na ang gusaling dating kinaroroonan ng Chamber of Commerce. Napalitan ito ng isang skyscraper. Medyo dominante ang disenyo ng gusali, at may ilang malalaking salita rito. Ang magarbong estilo ng mga karakter ay minamaliit ang Central Real Estate Association. Ang sentro. Hindi niya inaasahan na sasamantalahin ng mga walang hiya na ito ang kanyang pagkawala para direktang sakupin ang makalangit na Elixir Chamber of Commerce. Pero hindi mahalaga ang lahat ng ito. Gusto lang malaman ni Terence kung nasaan sina Teresa at Milky. Umaasa siyang hindi pa sila na ibabalik ni Teries. Patuloy na lumaganap ang diwa ni Terence. Una, kinailangan niyang kumpirmahin kung umiiral pa rin ang makalangit na Elixir Chamber of Commerce. Kung nawala na ito, hindi na kailangang umiral pa ang Central Real Estate Chamber of Commerce na ito. Sa isang kisap mata, nabalot na ng espiritu ni Terence ang buong gusali at nakita niya ang tanda ng makalangit na Elixir na Chamber of Commerce. Mabuti na lang. Hindi sila nawasak ng sentro. Nakahinga ng maluwag si Terence. Kumislap ang kanyang katawan at lumitaw siya sa harap ng silid ng makalangit na elixir.
Ang makalangit na Chamber of Commerce na puno ng elixir ay wala ng tao. Isa lamang itong maliit na tindahan, halos kapareho ng isang grocery store sa sekular na mundo. Ito rin ay matatagpuan sa isang sulok at napakalayo, kaya halos walang pumupunta rito. Pero wala namang pakialam si Terence doon. Hanggat naroon pa rin ang makalangit na Elixir Chamber of Commerce at ang mga tao, hindi mahalaga ang lahat ng iba pa. Mayroon ba kayong sino man na maaaring magdesisyon dito? Pumasok si Terence sa makalangit na Elixir Chamber of Commerce at nakita ang isang hindi pamilyar na tindera sa loob. Wala nang ibang tao. Ano ang maitutulong ko para sa iyo? Kahit hindi ko kayang magdesisyon ng buo, kaya ko pa ring humawak ng ilang maliliit na bagay. Masiglang sinalubong sila ng batang tindera. Bihira lang may dumating na customer, kaya kailangan talaga niyang magpakita ng sigla. Hinahanap ko ang pinuno ng guild na si Wani. Wala ba siya rito? Hindi natagpuan ni Terence sina Teresa at Milky gamit ang kanyang pandama sa espiritu, ni hindi niya nakita sina Wani at ang iba pa. Nahulaan niya na hindi pa bumabalik sina Teresa at Milky, kaya tinanong niya si Wani kung nasaan sila. May dinala si Chairman siyang na ilang tao sa North Island at matagal siyang hindi babalik. Kung gusto mo siyang hanapin, natatakot akong kailangan mo siyang bumalik pagkatapos ng ilang panahon. Nang makitang walang gagawin, medyo nadismaya ang waiter, ngunit pinanatili pa rin niya ang kanyang paggalang at nagsikap na lamang. Ang mga produkto ng ating makalangit na elixir ng Chamber of Commerce ay pawang magaganda. Ayaw mo bang tingnan, Ginoo? Walang dapat ipagmadali. Dahil wala rito si Chairman Wani Xiang, alam mo ba ang tungkol kina Teresa at Milky? Casual na tanong ni Terence, walang inaasahan. Kung hindi pa sila nakakabalik, hindi malalaman ng bagong lalaking ito ang tungkol sa pag-iral ni na Teresa at Milky. Ang tinutukoy mo ba ay ang dalawang boss sa likod ng ating Heavenly Pill Pavilion? Nabalitaan kong pumunta sila para mag-cultivate kasama ang Vice Island Lord ng Heavenly Path at hindi na bumalik. Kung nandito lang sila, hindi sana nasusupol ng ganito ang ating Heavenly Pill Pavilion, di ba? Alam talaga ng batang tindera ang tungkol sa pagkakaroon ni na Teresa at Milky, at walang awang bumantong hininga pa dahil sa emosyon, ngunit hindi niya alam na ang taong nasa harap niya ay ang malaking boss ng Pavilion Chamber of Commerce ng Heavenly Pill. Matagal na akong hindi nakakapunta sa Middle Island. Hindi naman ganito dati. Dapat naroon ang Heavenly Pill Pavilion at Chamber of Commerce. Anong nangyari? Napangiti si Terence habang patuloy na nagtatanong, kung lilipat ang makalangit na Elixir Chamber of Commerce, dapat ay makakalipat din sila sa katulad na lugar, di ba? 7,027. Hoy, huwag mo nang banggitin yan. Lahat yan ay dahil sa Central Chamber of Commerce. Bihira para sa binata na magkaroon ng makakausap, at medyo interesado siya. Tumingin siya sa paligid ng pinto at nakitang walang tao sa paligid, kaya pinaupo niya si Terence. Mabilis na umunlad ang Central na Chamber of Commerce nitong mga nakaraang taon, at medyo mapang-api sila. Maaari sana silang mapigilan ng ating makalangit na Pavilion Chamber of Commerce, ngunit wala rito ang mga taong namamahala, kaya unti-unti tayong natatalo. Pinagpawisan si Terence, umalis na siya sa gitnang isla at iniwan ang makalangit na elixir ng Chamber of Commerce, at ngayon ay pinipigilan siya ng gitnang Chamber of Commerce. Tila hindi siya isang mabuting boss. Hindi niya ito naisip noong una. Tutal, dahil inaalagaan sila ng gobyerno ng Middle Island at ng talento ni Wani, hindi naman mahirap pamahalaan ang makalangit na Elixir Chamber of Commerce. Nabalitaan ko na ang Heavenly Elixir Chamber of Commerce ay may napakagandang relasyon sa acting island master ng Middle Island. Wala bang anumang pag-aalinlangan ang Central Chamber of Commerce? Nagtatakang tanong ni Terence. Parang casual lang na tanong, pero sinusubukan niyang gabayan ang binata. Lumang balita na iyan. Ang acting island master na may magandang relasyon sa ating Chamber of Commerce ay matagal nang inaapakan ng iba. Ang ating kaaway ang pumalit sa posisyon. Umiling ang binata at pilit na bumantong hininga. Sa tulong ng Central Chamber of Commerce, maaaring magtulungan ang dalawang panig upang yumaman ang Central Chamber of Commerce. Biglang naunawaan ni Terence, hindi nakapagtataka na mabilis na nagbago si Nakajima. Bukod sa lakas ng Central, nariyan din ang kapangyarihan ng mga opisyal ni Nakajima.
Sino na ngayon ang gumaganap na Island Master? Hindi ba tumugon ang pamilya Talon dito? Naalala ni Terence na ang acting Island Master ay mula sa estado ng Talon. Dahil sa lakas ng pamilyang Talon, walang dahilan para hindi sila mag-react, maliban na lang kung magpadala ang Central ng isang master para makialam. Matapos masugitan ng acting Island Master ng estado ng Talon, tila galit na galit ang pamilya Talon, ngunit mabilis silang tumahimik. Kung may anumang kakaibang nangyayari, hindi ito maaaring malaman ng hamak na taong ito. Maingat na sumagot ang binata at nagpatuloy, ang kasalukuyang gumaganap na Island Lord ay si Morten, at kasabwat niya ang Central Chamber of Commerce. Inutusan niya kaming gibain ng sapilitin ang orihinal na lugar ng aming Heavenly Peel Pavilion Chamber of Commerce, at itinayo ito bilang kasalukuyang Central Real Estate Chamber of Commerce. Kumurap si Terence. Nasaktan ba si Tenshin? Ano ang kasalukuyang sitwasyon sa estado ng Talon? Mayroon bang anumang malalaking problema? Tanong ni Terence. Pangalawang kapatid siya ni Talon ba, at maganda ang kanilang relasyon. Sinaktan ba siya ni Morten? Hindi naman ganoon kalala ang mga pinsala niya. Kung hindi, sa palagay ko ay hindi susuko ng ganoon kadali ang pamilyang Talon. Ngumiti ang binata at bumaantong hininga, hindi naman talaga masama ang acting Island Master ng Talon State, pero sayang lang at napatalsik siya ng ganoon na lang. Hindi masyadong detalyado ang balitang kumalat, at hindi ako sigurado kung si Morten ang nanakit sa kanya. Nabalitaan ko lang na medyo malakas ang kasalukuyang Morten. Agad na naintindihan ni Terence, malamang na isa si Morten sa mga susubok ngayong kasama na niya ang Central. Kung tungkol naman sa antas ni Morten, mahirap sabihin. Depende yun sa kung anong uri ng gamot ang tinatanggap niya. Kung katulad siya niyang Diane, mas magiging mahirap iyon. Hinahanap ko ang estado ng Talon. Kasalukuyan ba siyang kabilang sa angkan ng Talon? Nagpasya si Terence na bisitahin ang estado ng Talon, isa itong pagbisita, at gusto niyang bawiin ang kontrol sa Nakajima. Hindi mahirap patayin si Morten, ngunit walang mas mahusay na kandidato kaysa sa estado ng Talon upang kontrolin si Nakajima. Maayos din naman si Teries, pero wala nang balita tungkol sa kanya ngayon, at hindi na maaaring magtagal si Terence sa Nakajima, kaya ang tanging pagpipilian ay ang bumalik sa estado ng Talon. Malamang. Hindi ako masyadong malinaw tungkol sa mga bagay na ito. Kung gusto mong mahanap ang gumaganap na Island Master ng estado ng Talon, hindi masamang pumunta sa pamilya Talon. Nagkibit balikat ang binata, pahiwatig na wala siyang maitutulong. Pinag-isipan ito ni Terence at sumang-ayon, ang pagtatanong sa lalaki tungkol sa lokasyon ng estado ay parang pagtatanong sa isang waiter sa isang restaurant sa Commonwealth ng eksaktong lokasyon ng isang pinuno sa antas probinsya. Maaaring tumakbo ang monghe, ngunit hindi ang templo. Ang pangkalahatang katotohanan ito ang nagpasabi pa sa binata. Tama ka. Kung gayon, nasaan ang pamilyang Talon? Gaano kalayo ang lugar na iyon mula rito? Hindi masyadong nagtagal si Terence sa Nakajima, pero hindi pa talaga siya nakakapunta sa pamilyang Talon, kaya gusto lang niyang magtanong. Malaking pamilya ang pamilyang Talon sa Nakajima. May malapit na manor, mga 5 o 6 na milya ang layo. Ang pangunahing bahay ng pamilyang Talon ay nasa kabundukan sa silangan ng Nakajima. Hindi madaling makapasok ang mga ordinaryong tao. Ang binata ay tubong Nakajima at pamilyar sa sitwasyon ng mga pangunahing pamilya. Pero narinig ko na ang gumaganap na Island Lord ng estado ng Talon ay karaniwang humahawak sa mga bagay na may kaugnayan sa pamilya sa manor. Kaya kung gusto mo siyang mahanap, dapat ay mahanap mo siya sa manor ng pamilyang Talon. Nakikita ko, salamat sa pagsasabi mo. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat at pinalabas ang kanyang espiritu. Hindi ganoon kalayo ang 5 o 6 na milya, at natagpuan niya ang bahay sa direksyong itinuro ng binata. Gayunpaman, hindi ito maarok ng kanyang banal na pandama, kaya hindi siya sigurado kung naroon nga ba talaga ang estado ng Talon. Walang tao sa silid ng makalangit na elixir, at wala ni isang taong gustong makita ni Terence. Hindi na niya kailangang magtagal pa, kaya umalis na siya pagkatapos ng ilang pag-uusap sa binata. Gustong hanapin ni Terence si Tenshin, ngunit nagpasya siyang pumunta muna kay Jenny matapos mag-isip. Sa ganitong kalaking pagbabago kay Nakajima, mapapahamak din kaya si Jenny.
Ang wormhole ay isang daanan patungo sa secular na mundo, kaya walang lugar para sa mga pagkakamali. Tiyak na malalaman ni Jenny ang tungkol sa mga pagbabago sa makalangit na Elixir Chamber of Commerce. Tutal, may mga kalakal mula sa secular na mundo na kailangang ibenta sa makalangit na Elixir Chamber of Commerce. Hindi tumigil si Terence at dumiretso sa isla. Nakahinga ng maluwag si Terence nang makita niyang maayos ang mga pormasayo ng isla. Mabuti naman at ayos ka lang. Talagang nag-aalala si Terence na baka may nangyari kay Jenny. Natakot na siya sa mga aksidente ni Nika at Melissa. Kung ikukumpara sa kaligtasan ni Jenny, hindi naman malaking bagay ang wormhole. Dumaan siya sa pormasayon at pumasok sa gilid ng bundok. Nakita niya si Jenny na mabilis na naglalagay ng mga instruction sa ilang virtual keyboard. Isang buong pader ng bundok ang ginawang display screen, at may ilang mga screen dito. Sa oras na ito, iba't ibang nakasisilaw na interface ang mabilis na nag-scroll. Jenny, anong pinagkakaabalahan mo? Tiningnan siya ni Terence ng ilang sandali at medyo nahihilo. Aaminin niyang si Jenny ang henyo sa larangang ito, at isa lamang siyang normal na tao. Ayaw niyang istorbohin si Jenny, pero hindi niya maaaring hayaang magpatuloy ito. Kailangan niya muna itong tawagin. 7,028. Terence kuya. Tuwang-tuwa si Jenny. Lumingon siya at napatalo nang makita si Terence. Gusto niya itong kapitan. Bumalik ka na. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Hindi ako handa. Ano ang gusto mong ihanda? May sorpresa ba na regalo? Maganda ang mood ni Terence. Ngumiti siya at niyakap si Jenny bago tumingin sa screen sa dingding. Ano to? Mukhang abala ka. Hindi, naiinip lang ako, kaya gagawa ako ng bomba. Ngumiti si Jenny at hinaila si Terence papunta sa display. Terence? Bro? Nakapunta ka na ba sa Nakajima? Dapat ay maraming matataas na gusali ang makikita mo sa gitna, di ba? Gusto kong gumawa ng construction particle bomb at sirain ang gusali ng Central Real Estate Association. Teritoryo iyon ng makalangit na Pildores ng Pavilion Chamber of Commerce. Kung hindi natin magagamit, hindi rin nila magagamit. Pinagpawisan si Terence, tila nababagot talaga si Jenny hanggang sa puntong magsaliksik pa ng ganito. Kung talagang gusto nilang pasabugan ang gusali, kahit anong missile ay sapat na. Bakit pa nila kailangang magsaliksik ng mga bagong armas? Terence? Bro? Huwag mong maliitin ang pagtatapon ng bomba ni Jenny, ang ganitong uri ng bomba ay gagawin lamang ang mga gusali na mga partikulo, hindi nito mapapahamak ang anumang may buhay. Hindi mo ba naiisip na nakakatuwang makita ang buong gusali na biglang naglaho at pagkatapos ay nagsimulang maghiyawan ang mga tao sa loob? Napaka-inosente ng ngiti ni Jenny, pero ang malalaki niyang mata ay puno ng kapilyohan. Sayang at may mga problema pa rin na hindi pa nalulutas, kung hindi ay maipapakita ko na sana sa iyo ngayon, Terence, bro. Ha! Medyo interesante. Pag-usapan natin ito mamaya. Jenny, alam mo ba ang lahat ng nangyari kay Nakajima? Ngumiti si Terence at iniba ang usapan, huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa makalangit na elixir ng Chamber of Commerce. Ano ang pinaglalaban para sa acting island master ng Middle Island? Binigyan naman ni Jenny ng pansin ang ilan sa mga bagay sa gitnang isla, pero hindi siya nakialam. Tutal, ito naman ang aming base. Kung masusupol ang makalangit na Elixir Chamber of Commerce, bahala na. Magiging maayos din ang lahat pagbalik ni Terence, bro. Napakamot si Jenny sa noo at nag-isip sandali bago nagpatuloy, ang kompetisyon para sa posisyon ng Island Master ng gitnang isla ay napakasimple lang talaga. Tutal, hindi pa napagdedesisyonan ang opisyal na Island Master. Ang acting Island Master ang namamahala sa gitnang isla noon pa man. Dahil ito ang acting Island Master, normal lang para sa mga kwalipikadong tao na magkompetensya para dito. Matagal nang gumaganap na Island Master si Tension. Sa lohikal na pagsasalita, walang masama sa pagiging opisyal na Island Master. Pakiramdam ni Jenny ay may tumututol sa bagay na ito para makipagkompetensya para sa posisyon ng gumaganap na Island Master sa hinaharap. Kaya hindi nakakapagtaka na pinalitan ni Morten si Tenzin. Si Morten mismo ay walang lakas at pinagmulan para makipagkompetensya sa pamilyang Talon para sa posisyon ng Island Master. Dapat ang mahalaga ay kung sino ang sumusuporta sa kanya, hindi ba?
Seryoso ang mukha ni Terence habang nakakunot ang noo. Ngayong nasa ilalim na ng kontrol ni Morten si Nakajima, Jenny, hindi mo ba iniisip na medyo mapanganib ito? Terence? Bro? Sa tingin mo ba kokontrolan ng Central si Nakagama? Sa totoo lang, hindi naman ganoon ka-simple. Huwag mong tingnan kung paano hindi malakas si Nakajima sa panlabas na anyo, maraming nakatagong baraha sa dilim. Kung may mangyari talaga kay Nakajima, natural na lalapit ang mga nakatagong master na iyon para lutisin ito. Medyo hindi sang-ayon si Jenny dito. Bukod pa rito, maaaring hindi na matagal na mapapanatili ni Morten ang kanyang posisyon bilang acting Island Master. Malamang ay magkakaroon ng laban para sa posisyon ng Island Master sa lalong madaling panahon. Oo, isa itong opisyal na Island Master, hindi isang acting Island Master. Iniisip pa rin ni Jenny kung paano sila tutulungan, pero ngayong nakabalik na ang kapatid ni Terence, hindi na natin kailangang mag-alala. Napangiti ng mapait si Terence sa sarili, dapat siya ang nag-aalala para sa sarili niyang kalagayan. Gayunpaman, hindi siya handang sabihin ng malakas ang mga bagay na ito. Mag-aalala lang ito kay Jenny, at wala itong maitutulong sa kanya. Bibisitahin ko ang pamilyang Talon at titingnan ko kung may maitutulong ako. Wala si Wang ba? Tanong ni Terence sabay kaway ng kamay. May ginagawa ba ang lalaking ito nitong mga nakaraang araw? Sa mas literal na pagbigkas, si Wang Ba ay isang rebelde, hindi siya maaaring maliitin. Kung hindi lang dahil sa katotohanang may paraan si Jenny para kontrolin siya, malamang ay napatay na siya ni Terence. Pumunta si Bawang sa sekular na mundo. Karamihan sa mga puwersa sa sentro ay nalipol na, ngunit palaging may ilang isda na nakalusot sa lambat. Hayaan siyang pumunta roon at tumulong. Kasabay nito, tingnan ang pasukan ng wormhole sa sekular na mundo. Parang may kakaiba kamakailan, ngunit hindi ito dapat maging isang malaking problema. Nagpakita si Jenny ng isang matamis na ngiti at nagpatuloy, huwag kang mag-alala, maaaring may sarili ng plano ang kapatid ni Terence na si Wang Ba, ngunit hindi siya makakatakas mula sa kamay ni Jenny. Totoo iyan. Medyo matalino lang si Bawang. Hindi siya maihahambing sa dakilang karunungan ni Jenny. Tumanggaw si Terence nang nakangiti, ayaw nang pag-usapan pa si Wang Ba. Sige, may problema ako rito. Matutulungan mo ba akong ayusin ito? Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang metal disc na nakuha niya mula sa base at inilagay ito sa gitna ng bundok. Mabuti na lang at sapat ang laki ng lugar na ito, kung hindi ay mahihirapan itong itayo. Ano ito? Ano ang silbi nito? Itinaas ni Jenny ang kanyang ulo at tumingin kay Pa ng walang ekspresyon. Mukhang isang produktong teknolohikal, pero ang mga linyang iyon. May kaugnayan ba ang mga ito sa mga array? Bagamat walang gaanong kaalaman si Jenny tungkol sa mga pormasayon, si Bawang ay isang dalubhasa sa mga pormasayon. Magkakaroon din siya ng kaunting pagkakaintindi rito pagkaraan ng ilang panahon. May kaugnayan nga ito sa mga array. Nakuha ang bagay na ito mula sa isa sa mga base sa gitna. Jenny, tingnan mo kung maaayos mo ito. Ang tanging maitutulong lang ni Terence kay Jenny ay ang teknolohiya. Huwag mo munang alalahanin ang pormasayon sa ngayon. Kailangan lang nating humanap ng paraan para muling simulan ang disk na ito. Hindi simple ang pormasayon na kasama ng disk, naalala ito ni Terence, pero ayaw niya itong ilabas. Kung natapos ni Jenny ang pagkukumpuni nito at ma-activate ang teleportation formation gamit ang mga rune, magiging trahedya kung wala si Terence. Mapa-teleport man si Jenny papunta sa gitna o ang mga tao sa gitna ay ma-teleport papunta sa pasukan ng wormhole, magiging malaking sakuna ito. Mabuti. Huwag kang mag-alala, Terence, pare, gagawin ko ang lahat para maayos ito. Naikuyom ni Jenny ang kanyang maliliit na kamao at ikinumpas ang mga ito, pinapalakas ang loob ng kanyang sarili. Naniniwala si Jenny na maaayos din niya ito sa lalong madaling panahon. Terence, bro, hintayin mo lang ang magandang balita ko. Siyempre, magiging panatag ako kung ipapaubaya ko na ito sa iyo. May kailangan ka ba? Kukunin ko na lang. Walang magawa si Terence tungkol dito, kaya nag-isip siya ng ibang paraan para makatulong. Dapat may mga angkop na bahagi sa gitna. Kung kailangan mo ang mga ito. Ayos lang, nakalimutan mo ba si Terence, bro? Mas may kalamangan tayo sa aspetong ito.
Ngumiti si Jenny at itinuro ang pasukan ng wormhole. Gamit ang bagay na ito, makukuha natin ang anumang gusto natin sa teknolohiya. Sa kabilang banda, medyo kapos sa supply ang Central. Kinakain na nila ang kanilang lumang kapital ngayon, at ang pagpapalit ng mga pyesa ay mas mababa kaysa sa atin. 7,029. Biglang naunawaan ni Terence at labis na nagulat sa kakayahan ng Central. Matapos kontrolin ni Terence ang pasukan ng wormhole, maaari pa rin silang magpatuloy sa pag-unlad. Talagang kamangha-mangha. Tama, malaya na ako ngayon. Ngumiti si Terence at nagtanong, Jenny, gaano katagal sa tingin mo bago maayos ang bagay na ito? Ilang araw bago nakabalik mula sa dagat ng mahiwagang uri, at wala masyadong oras si Terence, nag-aalala siya na baka biglang sumulpot si Dexter at sabihing aalis na sila, kaya mas mabuti kung mas maaga niyang aayusin ang pormasayon. Hindi ako sigurado. Kailangan munang tingnan ni Jenny para makasiguro. Kung walang problema, sapat na ang ilang araw. Tinapik ni Jenny ang baba niya gamit ang daliri niya at tiningnan ang metal disc pataas at pababa. Gumawa siya ng tinatayang kalkulasyon. Terence? Bro? Nagmamadali ka ba? Kung gayon, dapat bilasan ni Jenny at gawin mo na. Kung kaya mong maging mabilis ka. Hindi mahalaga kung hindi mo kaya. Jenny, huwag mong pilitin ang sarili mo. Nag-aalala si Terence na baka masyado niyang ipagpilitan ang sarili niya, kaya mabilis niya itong inalo, hindi ko masabi kung ano ang gamit nito ngayon. Gawin mo na lang ng seryoso. Hindi mo kailangang isugal ang buhay mo. Alam ko ang gagawin. Huwag kang mag-alala, Terence, pare. Kumerba ang mga mata ni Jenny habang masayang nakangiti. Ang pag-aalala ni Terence para sa kanya ay nagpasaya sa kanya. Kung gayon, iiwan ko na ito sa iyo. Babalik ako kay Nakajima at hihingi ng impormasyon sa mga tao ng pamilyang Talon. Tumigil muna si Terence bago nagpatuloy, mas mabuting iwan na lang si Nakajima sa kamay ng pamilyang Talon. Mas nakakagaan ng loob yan. Sige, Terence, pwede ka nang umalis. Tinapos ni Jenny ang kanyang sasabihin at agad na nagsimulang magtrabaho sa formation disk, hindi man lang nag-abalang umalis si Terence. Ngumiti si Terence, ang galing talaga ng batang workaholic na ito. Lahat ng henyo ay may ganitong katangian. Umalis siya sa lihim na himpilan at bumalik sa Nakajima nang hindi ginugulo si Jenny. Gayunpaman, hindi siya agad pumunta sa pamilyang Talon. Sa halip, pumunta muna siya sa Central Real Estate Association. Sino ang namamahala dito? Pumasok si Terence sa gusali, pakiramdam niya ay bumalik na siya sa karaniwang mundo. Lalo pang tumindi ang pakiramdam na iyon nang makita niya ang magandang babae sa front desk na nakasuot ng pangol na kasuotan. May kailangan po ba kayo, Ginoo? Kung maaari po, sabihin niyo muna sa akin, at aayusin ko po agad para sa inyo. May pormal na ngiti sa mukha ang babae sa front desk habang bahagyang yumoko. Kung wala akong maitutulong, natural lang na may mga taong may sapat na awtoridad na maglingkod sa iyo. Ayos lang ako, gusto ko lang makausap ang namamahala. Si Leandro ba ang namamahala o si Harry? Hindi naman talaga kailangan ni Terence na makipagkita kahit kanino, gusto lang niyang malaman kung sino ang kasalukuyan niyang kalaban. Kung si Leandro iyon, maaaring kaya niyang lutisin ang problema ng pribado, ngunit kung si Harry kang iyon. Pinag-iisipan ni Terence kung dapat ba niya itong harapin na parang isa itong problema. Agad na naging mas magalang ang magandang receptionist, at ang kanyang formal na ngiti ay naging mas masigla. Pasensya na, kilala mo pala ang aming Pangulong Zong at Pangulong Kang. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Kumunat ang noo ni Terence. Chief Kang. Kailangan ba nilang maging ganito ka-secular? Tungkol naman sa pangalan niya, hindi alam ni Terence kung ano ang magiging reaksyon ng receptionist. Direktang maghanap ng mga taong magsasama-sama laban sa kanya. Ang apelyido ko ay Linford. Sabihin mo lang kung sino ang namamahala dito at kung makikita ko sila. Naiinip na si Terence. Kung hindi lang dahil sa mga paghihigpit sa kanyang pandama sa espiritu, hindi niya ito kakausapin. Kahit na isang magandang babae ang nasa harap niya, nakakabagot ito. Si Mr. Linford pala. Si Chief Zong ang namamahala sa ating Chamber of Commerce, at si Chief Kang ang namamahala. Pero, wala sila rito ngayon. Kung gusto silang makita ni Mr. Linford, kailangan mo pa bang magpa-appointment?
Ngumiti ang magandang receptionist at tumingin sa isang bagay bago muling tumangala. Babalik si Chief Kang bukas. Kailangan mo bang magpa-appointment para sa meeting bukas, Mr. Linford? Kumaibot ang mga labi ni Terence. Hindi siya interesado na makilala si Harry, bukod pa sa kailangan niyang magpa-appointment. Mukhang hindi maaasahan ang pagpapa-appointment para makilala si Harry. Kalimutan mo na yan, pag-uusapan natin yan bukas. Kailan darating si Leandro? Ayaw makita ni Terence si Harry, pero gusto niyang makita si Leandro. Hindi niya alam kung ano ang sitwasyon. Umalis si Mr. Leandro Zong sa Nakajima para sa isang negosyo, at hindi pa natin alam kung kailan siya babalik. Sigurado ka bang gusto mong makita si Mr. Linford? Makikita mo si Chief Kang bukas. Mula sa pananaw ng receptionist, kung sakaling may problema si Terence, si Harry ang bahala dito. Tutal, siya ang tunay na pinuno ng Central Real Estate Association. Maaaring hindi kasing pakinabang si Leandro gaya ni Harry. Hindi na kailangan. Babalik ako kapag libre ako. Hindi mahalaga kung makikita ko siya o hindi. Kumaway si Terence, walang pakialam. Dahil wala sila rito, babalik muna ako. Wala man lang sa mood si Terence na manggulo kapag wala ang taong iyon. Kung nandito lang si Harry, baka give-away na lang ni Terence ang lugar na ito. Hindi ko talaga kaya na makipagtalo pa sa maliliit na fries ng harapan. Pagkatapos umalis sa Central Real Estate Chamber of Commerce, dumiretso si Terence sa manor ng Talon House at iniulat ang kanyang pangalan, humiling ng pakikipag-usap kay Tension. Gaya ng inaasahan, naroon ang gumaganap na Island Lord sa manor. Maraming tao ang nakakaalam tungkol sa relasyon ni Terence sa magkapatid na Talon, kaya isa sa mga gwardya ang nagbalita habang ang isa naman ay magalang na sumunod kay Terence papasok. Pagpasok pa lang niya sa bahay, dali-daling lumabas si Tenzin at binati si Terence ng may ngiti. Lil Bro Linford, bakit ka bumalik? Ang tagal na nating hindi nagkikita, nami-miss na talaga kita. Hindi malalim ang pagkakaibigan ni Terence kay Tianzhou, pero dahil sa relasyon nila ni Tianzhou, ang casual na ugali ni Tenzin ay lalo lang nagparamdam sa kanya na mas malapit sila. Kuya Talon, napakabait mo. May inasikaso ako at napadaan ako kay Nakajima. Pagbalik ko lang at nabalitaan kong nagtamo ng ilang maliliit na pinsala si Kuya Talon, kaya bumisita ako. Pero, kung titingnan ang itsura ni Kuya Talon, mukhang maayos naman siya. Casual na sabi ni Terence bago pumasok sa casual na chat mode kasama si Tension. Ayos lang naman ako. Salamat sa iyong pag-aalala, Kuya Linford. Sa pag-uusap natin ngayon, nahihiya rin ako. Noong mga panahong iyon, natalo talaga ako ni Morten, at nawala pa nga sa akin ang posisyon bilang acting Island Lord. Umiling si Tension na may mapait na ngiti at agad na tumugon. Pasensya na, bakit mo pa pinag-uusapan ang mga masasamang bagay na ito kung kailan ka muling nagkikita ng isang matandang kaibigan? Kapatid na Talon, hahayaan na lang ba natin ang bagay na ito? Nabalitaan kong magsisimula na ang laban para sa posisyon ng Panginoon ni Nakajima. Kapatid na Talon, may mga naiisip ka ba? O isusuko na lang ba natin ang posisyon bilang Panginoon ng isla? Tanong ni Terence. Natural na hindi iyon posible. Sa totoo lang, naghahanda na ako para umalis bago pa dumating si Lil Bro Linford. 7,030. Ngumiti si Tension ng bahagya, ngunit isang hindi mahahalatang bahid ng kapeitan ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngayon talaga ang araw ng pagpili para sa Panginoon ng Nakajima. Ako ang dating gumaganap na Panginoon ng isla, kaya may karapatan akong lumahok sa halalan para sa gitnang Panginoon ng isla. Kung hindi ako pupunta, direktang makakatulong ito kay Morten. Kaya kahit ano paman, pupunta ako at pipigilan itong mangyari. Kaya ngayon ang araw ng pagpili sa Panginoon ng isla. Kapatid na Talon, may tiwala ka ba sa pagharap kay Morten? Kumurap si Terence, nagulat, ano ang mga patakaran para sa pagpili ng may-ari ng isla? Napakalaking tiwala sa sarili, ginagawa ko lang ang lahat at ipinauubaya ko na lang ito sa tadhana. Ngumiti ng mapait si Tension at umiling. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, napakasimple lang ng mga patakaran. Ang mga kwalipikado ay maaaring maging opisyal na may-ari ng isla hanggat nakakakuha sila ng sapat na boto. Sa kasalukuyan, ang mga boto namin ni Morten ay eksaktong pareho. Pareho lang ang mga boto.
Bakit nangyari ito? Nagulat si Terence. Hindi ganoon karami ang botante sa isang halalan, kaya may pagkakataong manalo. Hindi niya inaasahan na tabla ang laban para sa isang taong kasing laki ng Panginoon ni Nakajima. Sa simula, hindi sana nangyari ang sitwasyong ito. Gayunpaman, wala rito ang Vice Island Master ng Heavenly Path, kaya natalo ako sa isang mapagpasyang boto. Kung hindi, ako na sana ang Island Master ngayon. Hindi iniwasan ni Tension ang tanong, ngunit puno ng panghihinayang ang kanyang mga salita. Alam ng lahat ang tungkol sa relasyon ni na Terence at Tereus daw, ngunit walang nakakaalam kung saan napunta si Tereus daw. Ha! Sayang naman. Kung pare-pareho lang ang mga boto, paano malalaman kung sino ang mananalo? Umiling si Terence na may mapait na ngiti. Wala siyang magagawa tungkol dito, gusto pa rin niyang pumunta kay Tereus, ngunit mas mahalaga na makahanap ng paraan upang marating ang tuktok ng estado ng Talon. Kapatid na Talon, kung mayroon akong maitutulong sa iyo, huwag mag-atubiling magtanong. Natatakot akong hindi ka makakatulong ng malaki dito. Umiling si Tension at nagpatuloy, dahil pare-pareho ang mga boto, tunggalian lang ang maaari nating gamitin para matukoy ang mananalo. Sinubukan ko na ang lahat para mapalakas ang aking lakas, pero medyo kakaiba si Morten, kaya hindi ako sigurado kung mananalo ako. Kayong dalawa ang dapat mag-away ng personal. Hindi ba pwedeng makialam ang mga puwersang kinabibilangan nila? Alam ni Terence na kakaiba si Morten, at imposibleng hindi siya maging kakaiba kapag kasama niya si Central. Kung ang kandidato mismo ang gagawa nito, malamang na matatalo ang estado ng Talon. Pero kahit hindi iyon ang kaso, maaaring hindi naman talaga magpadala ang pamilyang Talon ng isang tunay na nakatagong amo para makilahok dito, hindi ba? Sa prinsipyo, away lang ito sa pagitan natin, pero hindi naman sinasabing hindi natin maaaring makuha ang tulong ng iba. Iwinagayway ni Tension ang kanyang kamay. Mayroon lang talagang restriction sa laban para sa posisyon ng gitnang Island Lord. Walang mga eksperto sa itaas ng sea-shattering stage ang pinapayagang lumitaw. Kaya naman, wala nang pagkakaiba kung may katulong tayo o wala. Biglang naintindihan ni Terence. Bukod sa silangang kontinente, ang ibang mga isla ay walang mga Panginoon ng kaharian ng rift sa dagat sa ibabaw. Hindi naman sa wala sila, kundi nagtatago lang sila. Si Nakajima ay isa lamang kinatawa na itinulak palabas sa front desk, at ang paghihigpit ng lakas ay batay din dito. Dahil hindi niya maabot ang yugto ng Sea Rift, ang kasalukuyang antas ng lakas ng estadong Talon ay nagkataong natigil sa hangganang ito ng dakilang bilog ng paghati ng mundo. Kung mas lalo pa siyang lalayo, mawawala ng kwalipikasyon ang estado ng Talon para makipagkompetensya para sa posisyon ng Island Master. Dahil dito, imposibleng makatulong ang mga ordinaryong tao dahil ang mga mas malakas kaysa sa estado ng Talon ay karamihan ay mga eksperto sa nawasak na dagat. Sa kabilang banda, ang lakas ni Morten ay maaaring katulad ng kay Tension sa panlabas na anyo, ngunit kung ang sentro ang kanyang suporta, ang tunay na lakas sa pakikipaglaban ni Morten ay dapat na nasa ibabaw ng yugto ng paghahati ng dagat. Nakikita ko na. Naiintindihan ko na ngayon. Kapatid na Talon, kailan magsisimula ang kompetisyon para sa posisyon ng Island Master? Kinurot ni Terence ang kanyang baba at tumango. Wala akong gagawin. Pupunta ako at mag-cheer para kay Kuya Talon. Ang tunay niyang lakas sa pakikipaglaban ay nasa ibabaw ng kaharian ng pagdurog ng dagat. Hindi naman talaga alintana ni Terence, kailangan niyang maging handa na kumilos upang matiyak ang posisyon ng estado ng Talon. Mas makakabuti sana kung mananalo si Tenshin sa laban, pero kung hindi, hindi pwedeng manahimik na lang si Terence. Maganda rin yan. Kapag nandito na ang nakababatang kapatid na si Linford, mas magkakaroon ako ng kumpiyansa at moral. Ngumiti si Tension at hindi masyadong nag-alala. Tutal, alam niya kung gaano kalakas si Terence noong umalis siya sa isla. Kahit na bumuti pa si Terence ngayon, limitado lang iyon. Wala siyang masyadong maitutulong kundi ang magsaya para sa kanya. Ngumiti at tumango si Terence, hindi masyadong nagpaliwanag. Itinago niya ang kanyang aura, kaya hindi matukoy ng Tension ang kanyang tunay na antas, lalo na ang kanyang lakas. Malapit na ang oras. Bakit hindi na lang tayo umalis? Tumingin si Tension sa oras. Hindi naman kalayuan ang lugar ng tunggalian.
Hindi rin tayo magtatagal para makarating doon. Mukhang dumating ako sa tamang oras. Kung mas huli lang ako, baka na-miss ko si Kuya Talon. Natural lang na hindi tumutol si Terence habang naghahanda siyang umalis kasama ang tension. Maya-maya pa ay nakarating na silang dalawa sa arena. Ito ay isang larangan ng pagsasanay sa martial arts sa isang malaking bahay. Bagamat mahalaga ang laban para sa posisyon ng Island Master, hindi ito isang pampublikong laban, kaya hindi gaanong maraming tao ang nanunood ng labanan, mga 10 o 20 tao lamang, na karamihan ay mga nakatataas at matatanda sa gitnang isla. May nakitang ilang pamilyar na mukha si Terence, malamang ay nakilala na niya ang mga ito dati, pero wala siyang gaanong kaugnayan sa kanila, kaya binati na lang niya ang mga ito. Isang arena ang itinayo sa gitna ng larangan ng pagsasanay sa martial arts. Si Morten ang unang naghintay sa arena, ang buong katawan niya ay tila masayang masaya at labis na ipinagmamalaki. Tension, nandito ka na sa wakas. Akala ko natatakot ka, kaya sumuko ka na ngayon. Itinaas ni Wooju ang kanyang baba at itinuro ang kanyang ilong kina Tenzin at Terence, habang nakatingin sa kanila ng may dominanteng ekspresyon. Bata Terence, nakabalik ka na rin. Sakto lang, makikita natin kung gaano kasama si Tianzhou, ang kanang kamay mo. Hehe. Sa pagtingin pa lang sa inyo ni Central, alam ko na ang ibig sabihin ng makipagsabuatan. Pasensya na kung mali ang pagkakasabi ko, pero wala ka namang karapatang makipagsabuatan kay Central. Isa ka lang kasangkapan sa kamay ng Central. Hindi ko talaga maintindihan, ano ba ang ipinagmamalaki mo? Humagalpak ng tawa si Terence, ang saya mo naman na parang puppet, at tumutulong ka pa nga sa pagbibilang ng pera pagkatapos mong ibenta. Sa tingin ko, ikaw yung tipo ng taong tanga, di ba? Nagdilim ang mukha ni Morten. Bagamat nakikita ng lahat na nakikipagsabuatan siya sa Central na Chamber of Commerce, walang sino man ang nangahas na sabihin ito ng hayagan. Medyo napahiya si Wooju sa mga sinabi ni Terence. Sumigaw siya, walang kwentang bata, anong kalokohan ang sinasabi mo? Alam na alam mo kung nagsasalita ako ng kalokohan o hindi. Ito ang masamang ugali ko. Mahilig akong magsabi ng totoo. Puno ng pangungutya ang bibig ni Terence habang nagpapatuloy, kung tungkol naman sa isang duwag na tulad mo na may lakas ng loob na gawin ito ngunit walang lakas ng loob na aminin, ayokong sayangin ang hininga ko sa iyo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.